Sa ibang balita, manoy big time sa smuggler ng sibuyas na aresto na. Ito ang ibinunyag ni Senator Cynthia Villar sa pagbusisi kagabi ng Senado sa budget ng Department of Agriculture. Bagong talagang Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. binigyan naman ng pagkakataon na magsalita sa plenaryo hinggil sa mga plano sa kagawaran. Ang sentro ng balita mula kay Daniel Manlastas live. Naomi, tuloy-tuloy nga ang deliberasyon ng Senado para sa proposed 2024 national budget at kagabi ay isa sa kanilang tinalakay ay ang budget ng Department of Agriculture. Sa pagsalang ng budget ng Department of Agriculture sa plenaryo ng Senado, may inanunsyo ang budget sponsor na si Senator Cynthia Villar kaugnay sa naaresto na umano'y large-scale smuggler. That they issued a warrant of arrest to The court siguro. The court. Yeah. To Jason De Rojas Taculog. And they have arrested him this morning. Oo. So that's good news. Kaugnay sa laban sa smuggling, nakaumang na rin umano ang pagsasampa ng kaso laban sa onion smuggler na may umano'y 6 na kumpanya. They are investigating daw together with the Philippine Competition Commission. I have been the chairman of agriculture since 2013, and when I entered, there is already a Leia Cruz. So I guess it's taking them a long, long time. Dahil sa problema sa smuggling, muling iginiit ni Villar ang umano'y dapat mas mahigpit na kaparusahan laban sa mga mapanamantala. You can see that everything is dismissed by the court. That's why I want them to be non-bailable para at least kung i-dismiss man ng court, nakaranas na siya makulong. Samantala, napuna naman sa deliberasyon ang kawalan umano ng buffer stock ng National Food Authority. Sabi ni Villar, binibigyan ng budget ng NFA para bumili sa local farmers. Pero As of today, he used 500 million, di ba? Of the 9 billion. That's why we don't have any November buffer na. stock. Okay. While we are not successful in the sense that we couldn't raise the buffer stock because the prices of palay are just too high during this season. As much as we want to give our farmers a good price, we were well aware of the possibility that palay prices may even exceed 25. You must, in good faith and through best efforts, comply with that mandate. Yes. Hanapin niyo yung sweet spot. Kasi nagbili kayo nung mahal na ang rice. Nung beginning pa, mura pa rice. Hindi kayo bumili. May 9 billion kayo. inungkat naman ni Senator Coco Pimentel ang kakulangan anya sa storage facility. Sabi ni Villar, tinutugunan na rin ito ng pamahalaan. Ang 2024 is 1 in Pangasinan, 1 in Nueva Vizcaya, 1 in Isabela, 2 in Nueva Ecija, 1 in Pampanga, 1 in Tarlac, 1 in Oriental Mindoro, and 1 in Occidental Mindoro. Maybe we should ask DA to account for all the storage facilities that they have given to the co-ops. Samantala, isinulong naman ni Villar sa plenaryo ang budget para sa programa ng gobyerno para sa milk production. Pero di na iwasang masita ni Villar ang ilang ahensya na may kaugnayan dito. Aba, ibinili ng mga kotse. Hindi ipinamigay na Carabao at saka processing equipment. Kasunod na tong NDA. Siguro pa kukuha ko din to para bumait to. Pag ang mahirap nating mga kabataan, hindi natin pinainom ng milk, hindi magiging intelligent at magiging sakitin. Pag yung mahirap na, hindi mo pa ginawang intelligent, wala nang pag-asang makaahon sa kahirapan yon. So we have to be patient with our program. Okay. Sinuspindi naman pansamantala ng mga senador ang rules para makapagsalita ang bagong kalihim ng kagawaran na si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para ipaliwanag kung ano ang kanyang mga plano at layunin para sa kagawaran. Isa sa tiniyak niya, umaasa siyang mababawasan ang pag-i-import. The marching orders of our president now, which is to increase production through use of rice and other products, through the use of technology, modernization, and improved logistics. By increasing production,
We will hopefully lessen importation, try to reduce the middleman. Naomi, sa punto ito, nakasalang naman dito sa budget deliberation sa Senado ang panukalang budget sa 2024 ng DSWD. At mamaya, inaasahan kasalang naman ang budget ng Commission on Higher Education. Naomi? Maraming salamat, Daniel Manalastas.